Nakakabusog na ulam at rice combo na patok sa mga Bulakenyo. Yan ang Chicken Valenciana na inihahain nila Nanay Del Godoy. Isang negosyong nagsimula pa noong 2004. Marami nang pinagdaanan ang kanilang kainan. Pero anuman ang naging pagsubok ay hindi sila tumigil sa pagtitinda. At ngayon marami na silang kabarangay na binubusog dahil sa Chicken Valenciana at iba pang lutuin nila. Ang aming pong Chicken Valenciana ay masarap at may kakaiba pong lasa. At ito po ay swak pa sa bulsa. Tayo naman ang susubok kung bakit panalo sa maraming kabarangay ang luto ni Nanay Del. Puntahan na natin siya at ang negosyo niyang talagang kitang-kita. Naman my friend, nandito tayo ngayon. Siyempre ang kasama natin ay si Honey Godoy Tolentino. Kasama naman ni Pet ngayon doon si Nanay Del Godoy. Pero good bago morning kayo, po. Yeah, good morning. Good morning ka muna. Good morning po. Pakita na agad natin, my friend. Pakita muna natin bago natin dalhin dyan. Ano yung ginagawa mo ngayon, Honey? Ngayon po ay nagpa-fried rice po ako para po sa ating Valenciana. Ano po ang mga nakahalo dyan sa Valenciana? Ano ang kaibahan niya sa ibang Valenciana? Yes po, sa ibang kaibahan po natin sa ating Valenciana, kahit po bata, magugustuhan po nila to. Ano ang gamit nyo? Anong nilagay nyo dyan para magiging malasa? Yung sauce po, bell pepper, meron po tayong bawang. Kasi ito daw po yung kanilang sauce. Ito yung sauce nila. Yan po yung pinagpakuluan o pinaglutuan nitong kanilang chicken. Yes po. Siyempre, maiwanan na muna natin siya habang iniinit yung kanyang ating Valenciana. Dahil dito na muna tayo. Yes, hahabol na lamang siya rito. Friend, umpisahan mo na. Ayan na. Good morning, Mami Del. Bati naman tayo sa mga kabarangay natin. Good morning po sa inyo lahat. Okay, Mami Del, Ate Honey, kailan ba nag-umpisa itong inyong negosyo na Chicken Valenciana? 2004 po, nag-uumpisa na yung negosyo namin na to. Ayun. Hanggang ngayon po, ito pa rin yung aming negosyo. Hindi po ito nawawala at nagugustuhan po ito ng mga kabarangay namin. Ayun. Ang Valenciana kasi usually yan malagkit, di ba? Yes. Ang ginagamit. Pero ito Sa Pampanga, di ba? Sa Ganon, Pampanga, yung mga ginagamit. may mga bringhe tayo ron sa Valenciana. Yeah. Pero ito ay regular rice na mas okay. I would think mas affordable, hindi ba? Pero achieve ang lasa at look, yung kulay ng Valenciana. Ano po ang inyong naging inspirasyon? Bakit po biglang hindi kayo gumamit ng mga usual na Valenciana ingredients? Bakit to yung bigas ninyo regular lang at hindi malagkit? Kasi po, etong rice na to, kahit naman po ito yung regular, napapasarap pa rin po kasi namin. Opo. Depende sa pagluluto yan. Kasi kanin lang naman pareho yung mga yun eh. Opo, parehas lang naman po. Yun. Nasa panlasa po, alimbawa, gaya namin, nasa panlasa namin, kailan pasarapin namin para magustuhan din ng aming mga kabarangay. Opo. Yun pong recipe po ninyo ay sarili po ninyong recipe or may pinagkuhanan po kayo sa magulang ninyo, lola ninyo, kanino po ba? Sarili po naming recipe yan. Sariling recipe po. Okay, usapang recipe. Ano po ang nagpapakulay dito? Kulay ano siya no? Kulay... Parang orange. Oo. Yeah. Natural po yung pampakulay po natin at syete po. Hindi po kami gumagamit ng mga artificial na pampakulay. Dapat. And then, bukod sa nabanggit mong meron bell pepper, meron siyang bawang, itong ating isa sa mga bida, yung manok. Ano po ang luto? Paano niluluto itong manok? Yan, alam ni Nanay yan. Ayan. Ginigisa po namin mabuti yan para malutong mabuti yung manok. Tapos pati, siyempre po yung mga ingredients niya, isasama namin para mas lumasa yung mga ingredients at mas masarap yung manok. Anong luto niyo po dito sa ating manok? Anong luto niyo po sa mga Ano ba siya? manok Parang natin? pa-adobo? Fritada po yan. Ang fritada. Opo. Ay, wow, sarap. Kaya Ang lalaki pala ng cut ng manok, no? Ang lalaki. Yes. Yes. Gaano karaming manok ang niluluto nyo araw-araw? Madalas po, mga 7 to 10 kilo po. Pag may bulk order po, mas marami pa po dun yung kailangan po naming lutuin. Okay. At meron tayong meal, meron tayong nakabilao. Bilao? Magkano benta natin sa bilao? Si Nanay siguro. Yun po, inaano lang naman po natin yan. Kung ilan yung peraso sa single order, ganun, i-add lang natin kung magkano ang lalabas. Halimbawa po, ang
Itong single order po na to is 80 pesos lang sa amin. So kung ilalagay po namin yan sa bilao, kung ilang peraso ng chicken, Na partner. i-add lang po namin yan. Kumari kung 5 na o kung sa 80 pesos. Oo, ganun lang siya. Ang very, galing. very good. So hindi nyo sinasama yung mga yung mga bilao. Ang Sabi galing nila, ha. yun, In sa fairness, my presyo. friend ha. Tapos meron pa kayo ditong ganito. Special sauce. Meron pa kayong sauce. Ano po itong sawa na to? Yung sauce po namin, partner po talaga siya sa kalamansi na may sili at may soy sauce po. Yun po. Ang sarap. Para siyang para siyang Valenciana, arroz Valenciana. Yes. Tapos parang Java rice. Yes, Di ba? Parang, correct. Opo, Nakatumpok ko, mami. Sige na. And feeling ko rin kapag inihaw pa rin nila ito na may smoky taste, dagdag na naman na Oh. lasa yun para sa kanila. Pwede po ba natin matikman ito? Oo. Ayan, sige po. Yan, habang tinitikman mo, my friend, Magkano ito puhunan? tatanong ko na kasi gusto kong malaman, ang alam ko, lumaki na ng lumaki ang inyong negosyo. Yes po. Ilan na ang inyong branches? Ang branches po namin ay 3 po. Wow! So, sino ang mga nag-ooperate mo? Sa main branch po namin, si Mami po. Tapos ako na po yung sa mga po. Opo. At eto pa, itong si Hani po ay nakatapos ng pag-aaral. Hindi na po niya ginamit yung kanyang pinag-aralan, dahil nasabak ka kaagad dito sa Opo. Pagka-graduate ko po, antimano po, pinag-aralan ko na po kung ano po yung mga ginagawa ni Mami. And then, yun na po. Nag-start na din po ako Bakit ka nag-decide na, okay na, dito na lang ako tututok sa business ng nanay ko at tutulong na lang ako at hindi na ako magtatrabaho? Yes po. Kasi po, nakita ko po yung hirap ni Mami eh. Nakita ko po yung hirap niya paano gawin. So, kailangan po niya ng katuwang. So, sabi ko, hindi na po ako magtatrabaho. Siguro, tulungan ko po si Mami. Pag-aralan ko po lahat ng mga ginagawa niya. Then, eto na po. Nandito na po. Ayan, shoutout sa mga anak. Pero hindi naman, sa mga gusto naman ang gusto ng kasi nagustuhan mo na. Kaya mo siya ginawa. Hindi ka napilitan lang. Hindi po. Yes, na-in love na rin siya sa negosyo. At alam mo, my friend, mapapalad yung may mga magulang na may negosyo na. Mapapalad yung mga anak pala na yung mga magulang may negosyo na. Ma'am, bakit sa tingin nyo, tinatangkilik po siya ng ating mga kabarangay? Kasi po, masarap na, swak pa sa bulsa. Kayang-kaya po ng masa. Oy! Sarap ng kanin. Kaya nga, kasi mukhang buhaghag. Yan ang favorite ko. Mabawang. Maraming salamat. Maraming salamat. Nanay Del. Eto, may regalo na naman. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!